Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action sci-fi drama film na tinatawag na The Titan. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa isang naghihingalong planeta, ilang piling tao ang isinailalim sa proseso ng terraform upang maging mga pinahusay na siyentipikong eksperimento. Layunin nitong bigyan sila ng kakayahang manirahan sa Titan, ang pinakamalaking buwan ng Saturn. Ngunit, malaki ang naging epekto ng mga pagbabagong ito sa kanilang pag-iisip at psikolohikal na kalagayan. Nakakapag-usap sila gamit ang mababang frequency na hindi kayang marinig ng pangkaraniwang pandinig. Sa taong 2048, isang convoy ng mga sasakyan ang diretso patungo sa NATO operating base sa kabilang panig ng Atlantic Ocean. Isang sasakyan ang huminto sa harap ng isang engranding mansyon, habang ang isa pang sasakyan ay pumasok sa loob ng bakuran, ang bagong tirahan ng mga sakay nito. Si Rick Johnson, ang kanyang asawang si Dr. Abigail Johnson, at ang kanilang anak na si Lucas ay namangha sa marangyang paligid. Halatang hindi sila sanay sa ganitong uri ng pamumuhay. Habang nakatayo ang tatlo sa harap ng kanilang personal na swimming pool, tinanong ni Lucas ang kanyang ama kung saan siya patungo. Itinuro ni Rick ang kalangitan, patungo sa direksyon ng mga bituin. Unti-unting lumayo ang kamera. Ipinakita ang iba pang mga bahay sa paligid, hudyat na ang ibang pasahero ng convoy ay binigyan din ng kaparehong tahanan. Kinabukasan, binisita ng isang propesor na nagngangalang Martin Collingwood ang pamilya. Malugod siyang tinanggap ni Rick at Abigail. Nagpasalamat si Rick sa propesor sa pagpili sa kanya para sa misyon, ngunit sa halip na sagutin ito, binalaan siya ng propesor tungkol sa mga panganib ng kanilang gagawin. Matapos magpasalamat sa kanilang serbisyo, umalis ang propesor. Sa isang NATO summit, isang tagapagsalita ang humarap sa madla at nagbigay ng pahayag, ubos na ang likas na yaman ng mundo pagsapit ng taong 2048. Nagsimula ng maglaban-laban ang mga tao para sa natitirang likas na yaman, at naging pangkaraniwan ang mga pandaigdigang alitan. Ayon sa prediksyon ng eksperto, kalahati ng mundo ang magiging hindi na matitirhan sa loob ng 10 taon, at kalahati ng populasyon ang mamamatay sa gutom sa loob ng 15 taon. Sadyang napakarami na ng tao kumpara sa mga natitirang mapagkukunan, at mabilis nang nauubos ang kanilang oras. Ayon sa propesor, daranasin ng kanilang mga anak ang katapusan ng mundo. Ngunit sa kabila ng lahat, may pag-asa pa, at ang pag-asang iyon ay ang Titan, ang pinakamalaking buwan ng Saturn. Ito ang pinakaangkop na lugar sa solar system para sa paninirahan bukod sa Earth, dahil ito lamang ang may sariling atmosfera. Gayunpaman, hindi pa ito handa para sa mga tao. Ang atmosfera ng Titan ay puno ng nitrogen, at napakababa ng temperatura nito. Sa halip na tubig, ang bumabagsak na ulan dito ay likidong methane. Ayon sa agham pangkalawakan, imposibleng tirhan ng tao ang Titan. Ngunit iba ang pananaw ng propesor. Sa halip na gawing angkop ang Titan para sa tao, balak niyang gamitin ang makabagong genetika upang gawing angkop ang tao para sa Titan. Dahil dito, napili si Rick at 13 pang kasamahan upang sumailalim sa isang serye ng eksperimento upang matulungan silang makaangkop sa kapaligiran ng Titan. Ayon sa propesor, kayang tiisin ng tao ang matinding lamig ng Titan kung matututo silang gumamit ng nitrogen bilang enerhiya, sa halip na oxygen, sa pamamagitan ng kaunting pisikal na pagbabago. Alam nilang delikado ang eksperimento, ngunit handa silang isugal ang kanilang buhay para sa susunod na henerasyon. Ang pangunahing layunin nila ay gawing bagong tirahan ng sangkatauhan ang Titan. Dahil sa kanilang mga kasanayan sa pagkaligtas, napili sila mula sa mahigit 5,000 aplikante mula sa 16 na iba't ibang bansa. Habang nagaganap ang pagpupulong, nagpahayag ang ilan ng kanilang suporta, habang may isang nagsabi na ito ay sapilitang ebolusyon at wala ni isa sa kanila ang makakaligtas. Matapos ang pagpupulong, binigyan ang bawat miyembro ng grupo ng keycard at dinala sila sa isang laboratorio. Si Rick ay nakatanggap ng unang iniksyon mula kay Dr. Freya Upton, ang katulong sa eksperimento. Ipinaliwanag din nito na sa loob ng 1 linggo, makakatanggap siya ng mahigit 300 iniksyon. Dahil ang oxygen level sa Titan ay 5% lamang kumpara sa 20% ng Earth, ang mga iniksyon ay may layuning sanayin ang kanilang katawan na gumamit ng nitrogen bilang enerhiya sa halip na oxygen.
Inimbitahan ni Abigail ang lahat para sa isang barbecue weekend dahil ang lahat ng 14 na voluntaryo at kanilang pamilya ay binigyan ng marangyang tirahan na magkakalapit. Sama-sama silang kumain, uminom, at nagsayawan. Pinahalagahan nila ang sandaling ito dahil ito na ang huling pagkakataon na pahihintulutan silang uminom ng alak. Matapos ang kasiyahan, tinulungan ni Rick si Abigail na makapasok sa kanilang kwarto dahil lasing ito. Ngunit habang naglalakad sila, biglang inubo ng malakas si Rick. Nang tulungan siya ni Abigail, napansin niyang mainit ang katawan ng asawa. Binigyan niya ito ng gamot at pinatulog. Sa susunod na eksperimento, kailangang manatili ng mga voluntaryo sa ilalim ng tubig ng mas matagal hanggat kaya nila. Si Rick at isang babaeng nagngangalang Tali ang natirang magkasama sa ilalim. Nakalubog sila sa loob ng 31 minuto. Sa labas, labis ang tuwa at pagkamangha ng lahat dahil naging matagumpay ang pagsubok. Pagsapit ng 39 na minuto, lumutang si Tali dahil hindi na niya kinaya ang paghinga sa ilalim ng tubig. Samantala, nanatili pa rin si Rick. Nang bumagal ang kanyang vital signs, nag-alala ang lahat. Pero bigla niyang ipinakita ang kanyang malaking pagbabago. Nagsimula siyang lumangoy sa ilalim ng tubig na parang si Poseidon. Umabot siya ng 42 minuto sa ilalim ng tubig. Kaya naman nagpalakpakan at nagsigawan ang lahat bilang pagbati sa kanyang tagumpay. Kinagabihan, habang natutulog si Lucas, ikinwento ni Rick ang tungkol sa Titan. Labis ang kasiyahan ng bata dahil malapit nang manirahan ang kanyang ama sa ibang planeta. Pagkatapos, pumunta si Rick sa pool kasama si Abigail. Dito, napansin ni Abigail na kitang-kita ang mga ugat sa likod ng kanyang asawa. Bagamat nag-aalala siya, sinabi niya na epekto lamang ito ng mga iniksyon na natanggap ni Rick. Di nagtagal, naging malapit si Abigail kay Ryan, asawa ng isa pang voluntaryo. Sinabi ni Ryan na hindi niya ginusto na sumali ang kanyang asawa sa eksperimento, ngunit hindi siya pinansin nito. Isang araw, sumailalim si Rick sa isang operasyon. Bilang isang doktor, sinuri ni Abigail ang librong ibinigay sa kanila na naglalaman ng lahat ng detalyeng tungkol sa mga operasyon na daraanan ni Rick. Natuwa siya nang makita na ligtas ang lahat ng ito. Ngunit nang magising siya sa kalagitnaan ng gabi, wala si Rick sa kanilang kama. Nakita niya ito sa kusina. Nilalagay ang yelo sa kanyang katawan. Sinabi nitong parang nag-aapoy ang kanyang katawan habang natutulog. Inilublab ni Rick ang kanyang mga kamay sa isang balde ng yelo na dala ni Abigail. Nang hilingin niyang gawin din ito ng kanyang asawa, agad na umurong si Abigail dahil sa sobrang lamig. Doon sinabi ni Rick na hindi na siya nakakaramdam ng lamig, ganap na siyang nakaangkop sa nagyayelong klima ng Titan. Sa isa pang eksperimento, pinalangoy ang mga kalahok sa ilalim ng tubig habang pinupuno ng methane gas ang paligid, katulad ng magiging kondisyon sa Titan. Pagkatapos, pinilit silang huminga ng nitrogen at methane habang tumatakbo sa isang malawak na parang, sinusubok kung gaano katagal sila makakayanan ang ganitong uri ng kapaligiran. Sa loob ng ilang araw, patuloy nilang ginagawa ang parehong pagsasanay. Napansin ni Rick na marami siyang nalalaglag na buhok. Habang nasa locker room ang grupo, kinuha ni Tali ang isang bangkos ng buhok mula sa ulo ni Rick upang kumpirmahin kung totoo nga ito. Sa puntong iyon, biglang nagsuka ng dugo ang isa sa mga babaeng voluntaryo at bumagsak sa sahig, hindi na makayanang tumayo. Agad na tumawag ng tulong ang iba at sinubukang tulungan siya, ngunit bago pa makagawa ng kahit ano si Dr. Freya, binawian na siya ng buhay. Nang lumabas ang brutal na katotohanan tungkol sa eksperimento, nagulat at natakot ang buong grupo. Kinagabihan, muling nagkita-kita ang lahat sa bahay ni Rick upang pag-usapan ang nangyari. Habang walang ibang nakakapansin, napansin ni Abigail na lumilitaw at nawawala ang mga ugat ng bawat voluntaryo sa loob ng ilang segundo. Samantala, nasa labas si Ryan kasama ang kanyang asawa sa pool. Dahil sa matinding takot mula sa pagkamatay ng kasamahan nila, hindi na kontrol ng asawa ni Ryan ang sarili at sinaktan siya sa mukha. Agad na sumaklolo ang iba upang pigilan ang lalaki at tulungan si Ryan. Maliwanag na hindi tinanggap ng maayos ng kanyang utak ang epekto ng eksperimento. Kinabukasan, bumisita si Dr. Freya kay Rick upang suriin ang kanyang vital signs. Ipinaliwanag niya na nagkaroon ng pagbabago sa eksperimento dahil sa sinasabing kidney stones ng namatay na babae, at ito ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Kinagabihan, hindi mapigilan ni Rick ang pagsusuka ng dugo. Palihim na kumuha ng sample si Abigail upang pag-aralan ito. Habang ginagawa niya ito, napansin niyang may mga kumikislap na ilaw sa dingding, may nagmamanman sa kanila. Habang nasa swimming pool si Rick,
nagsimulang matuklap ang kanyang balat at lumutang sa tubig. Nang matulog sila, napansin ni Abigail na natuklap din ang balat sa likod ng kanyang asawa. Kinabukasan, dinala ni Abigail ang sample sa laboratorio at natuklasan niyang naglalaman ito ng maraming sustansyang hindi nakasaad sa librong ibinigay sa kanila. Sa araw ding iyon, sumailalim si Rick sa isang operasyon sa laboratorio upang mabigyan siya ng kakayahang makakita sa dilim, tulad ng isang pusa. Pagbalik niya sa bahay, nagsimula namang dumuyugaw ng sobra ang kanyang mga mata kaya kinailangan siyang ibalik agad sa ospital. Sa unang pagkakataon na makaharap ni Abigail ang propesor, direkta niya itong kinompronta at inakusahan ng hindi buong pagpapaliwanag sa proseso ng eksperimento. Itinanong din niya ang tungkol sa mga nakakubling kamera, na sinabi ng propesor ay para sa kanilang proteksyon. Matapos siyang bastahin, pinauwi siya. Pagdating niya sa bahay, napansin niyang may malalaking sasakyang militar na huminto sa harap ng bahay ni Ryan. Habang sinusubukan niyang tingnan kung ano ang nangyayari, pinigilan siya ng isang sundalo. Kasabay nito, nakita niyang itinapon ang bangkay ni Ryan sa kanilang porch. Sa pamamagitan ng bintana, nasaksihan ni Abigail kung paano nawalan ng kontrol ang asawa ni Ryan at tuluyang pinatay ito. Kinagabihan, palihim na pumasok si Abigail sa gusali gamit ang keycard ni Rick. Dito, natuklasan niya ang mga medikal na record ng lahat ng voluntaryo at nalaman niyang ang namatay na babae ay wala palang kidney stones, isang malinaw na ebidensya na may itinatago sa kanila ang mga namamahala sa eksperimento. Nagpupulong ang nasa kasama ang team at ang propesor. Pinagsabihan ng mga opisyal ang propesor dahil sa pagsasagawa ng sapilitang eksperimento sa ebolusyon ng walang sapat na basehan o moral na konsiderasyon. Nanganganib na ipasara ang kanyang proyekto. Samantala, sinabi ni Rick kay Abigail na hindi pa niya lubos na nauunawaan ang resulta ng eksperimento, ngunit hindi na sila maaaring umatras dahil bawat isa sa kanila ay nag-i-evolve sa iba't ibang paraan. Hindi tiyak ng mga siyentipiko kung ano ang magiging anyo ni Rick matapos ang buong eksperimento. Ang mga kalahok ay tuluyang magiging isang bagong species ng tao na tinatawag na Homo titanians, na malayo na sa pagiging Homo sapiens. Makalipas ang ilang sandali, laking gulat ni Rick nang matanggal ang benda sa kanyang mga mata, nakakakita siya kahit sa dilim. Nagbago na ang kanyang paningin. Kinabukasan, sumailalim ang mga kalahok sa isang kritikal na operasyon, ngunit maliban kay Rick at Tali, namatay ang lahat ng iba pa. Ngayon, sila na lamang ang may hawak ng susi sa hinaharap ng sangkatauhan. Matapos ang proseso, dinala si Abigail at ang asawa ni Tali sa isang pasilidad. Dito, nanlumo si Abigail nang makita ang kabuoang pagbabago ni Rick, hindi na siya mukhang tao. Ngunit kahit nagbago ang kanyang anyo, halata pa rin na naaalala niya ang kanyang pamilya. Bilang Homo titanians, nakakapag-usap sila sa mababang frequency na hindi naririnig ng pangkaraniwang tao. Naririnig nila ang sinasabi ng iba, pero hindi nila ito kayang sagutin sa normal na paraan. Kinagabihan, hindi sinasadyang nasaktan ni Rick si Abigail sa kanilang bahay. Habang lumalangoy siya sa pool, biglang may malakas na pagsabog sa labas, dumating si Tali upang bisitahin siya. Sinundan siya ng mga gwardya dahil pinatay niya ang kanyang sariling asawa. Agad siyang pinaulanan ng pampakalma ng mga sundalo, ngunit nang magising siya, nagsimula siyang magwala at pinaslang ang mga tauhan isa-isa. Kalaunan, binaril siya ng mga sundalo hanggang sa siya ay tuluyang mamatay. Sinubukan ding hulihin si Rick, ngunit gamit ang kanyang bagong kakayahan, mabilis niyang napaslang ang lahat ng humabol sa kanya. Tumigil lamang siya nang sumigaw si Abigail, humihiling na huwag siyang lumaban. Sa huli, dinala si Rick sa pasilidad at ikinulong sa isang malaking glass cell ng mga awtoridad. Nagmamakaawa ang propesor kay Abigail na turukan si Rick ng isang sangkap upang burahin ang kanyang alaala. Handa na kasi siyang ipadala sa Titan, ngunit ang emosyonal niyang koneksyon kay Abigail at Lucas ang pumipigil sa kanya. Sumunod si Abigail at binigyan siya ng ineksyon. Ngunit bago ito gumana, umiling si Rick, nagpapahiwatig na gusto niyang maalala siya. Napag-alaman na hindi ang ineksyon ng propesor ang itinurok ni Abigail, sa halip, iba itong halo na makakatulong kay Rick makatakas. Agad na lumabas si Abigail sa kulungan, kinuha si Dr. Freya at Lucas, at tumakas. Samantala, pinatay ni Rick ang isang sundalo habang nagpapanggap na walang malay. Alam ng iba pang bantay na kaya niyang makatakas dahil sa kanyang bagong kakayahan. Sa loob ng isang laboratorio, muling nasal-ayan ni Rick ang kanyang asawa at anak, pero agad siyang napalibutan ng mga sundalo. Ipinaliwanag ng propesor kay Abigail na hindi na maaaring bumalik si Rick sa pagiging tao dahil hindi na mababawi ang kanyang ebolusyon. Ang tanging pag-asa niya para mabuhay ay sa Titan. Sa puntong iyon, napagtanto ni Abigail na tuluyan na niyang nawala ang dating Rick.
Sa kabila ng sakit, pumayag siyang ipadala ito sa Titan para sa kapakanan ng sangkatauhan. Sa sumunod na eksena, makikita silang nasa isang eroplano, habang si Rick ay nakasilid sa isang lalagyan patungo sa Titan. Makalipas ang maraming buwan, ikinulong ang propesor dahil sa kanyang immoral na eksperimento. Samantala, si Abigail at Freya na ngayon ang namamahala sa Titan 2 facility. Isang gabi, tinawag ni Lucas ang kanyang ina sa labas upang tumangala sa kalangitan. Sa malayong bahagi ng kalawakan, makikita si Rick na nakatayo sa tuktok ng isang bundok sa Titan. Ganap na siyang nakaangkop sa bagong mundo. Sa huling sandali, lumipad siya sa himpapawid, ibinuka ang kanyang mga may membranang bisig, at tuluyang niyakap ang kanyang bagong buhay. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.